sarap pakinggan ng musika. Oo nga, kaya lang lagi ako'y naantok. Yun talaga ang layunin ng manikang ito. Ibinigay ito ni Papa kay Ina nung isinilang ako. Ang bait naman niya. Cinderella, may natatandaan ka ba tungkol sa iyong ina? Marahil mabait at mayumi rin tulad ng kanyang anak at maganda pa. Ganon nga ang ugali ni Ina. Lubos na kaming pinaligaya. Mga alaala ni Ina. Napakaganda nga ni Ina at mayumi kung kumilos. Napakalambot ng kanyang mga kamay kapag hinahaplos ako at lagi siyang may matamis na ngiti. Ngunit sa kasamaang palad, agad siyang kinuha sa amin nung bata pa ako. Kaya wala akong masyadong alaala ni Ina. Sayang. Kawawa ka naman. Siguro mahirap lumaki ng walang ina. Bingo! Oh, Kapag may naalala ko ulit tungkol sa kanya, ikukwento ko. Ano ba ito? Ay, hindi ko mabuksan. Naninikip talaga ang kahoy kapag lumalamig. ang sabihin mo, talagang luma na ang bahay na to. Hindi ko talaga mabuksan. Cinderella! Tumulong ka sa labas! Ganyan nga, Pierre. Ngayon naman isunod mo ang sanganyon. Opo, Senyora Selena. Bakit, Pachi? Hindi ko alam. Bigla na lang niyang ipinaputol ito. Putulin mo rin yung ibang mga sanga. Opo. Bilisan mo! Nangangawit na ako sa pagtayo rito. Pierre! Ha? Senyorita Cinderella, kayo pala. Tia, bakit po ninyo pinapuputol? Dahil hinaharangan ng punong yan ang sikat ng araw at ang tanawin sa umaga. Pierre, bilisan mo! Opo, Senyora Selena. Salamat at malawak na tanawin na nakikita ko. Pierre, maraming salamat! Wala pong ano ba, Senyora? Cinderella, ikaw na ang bahala magligpit ng mga pinutol na sanga. Opo, ngayon din po. Tila mainit yata ang ulo ni Senyora ngayong araw na ito. Makakapanghinayang naman ang pinagawa niya. Napakaganda pa naman ng punong ito. Ang alam ko, naging paborito ito ni Senyora Frances. Ang akin pong ina? Oo, lagi kanyang inilalabas dito maliban kung umuulan. Madalas kanyang nilalaro. Ina. Ikaw talaga, Miss Shopee! Ikaw talaga! Halika nga rito! Bakit po ba hindi tayo pwedeng pumunta sa bayan ngayon? Gusto ko pong bumili ng bagong damit para sa konsyerto. Hindi pwede. Lagi pong kinukwento ni Sophie kung paano siya gumaling sa pangangabayo mula na magkaroon siya ng sariling kabayo. Mabuti kung ganon. Kung ganon, ilalabas ko na lang po ang maganda kong damit na itinatago nyo. Hindi maaari. Isusuot mo yung kapag naimbitahan ka sa palasyo. Mama, ibili na lang po ninyo ako ng kabayo. Maghahati po kami, Mama. Para maipakita po namin kay Sophie. Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Bakit po? Mama! Ano nangyari sa'yo, Mama? Cinderella! Halika rito! Bilisan mo! Kasalanan mo to, Cinderella! Napatid si Mama sa mga iniwan mo sanga! Hindi ko sinasadya. Wala siyang kasalanan, Jane. Natumba ang senyora dahil nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Masama ang lagay niya, kaya dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Iligtas niyo po si Mama, Doktor! Gising, Mama! Buksan po niyo ang inyong mga mata! Huwag mo kami iwan! Doktor, Salamat. kumusta na po siya? Wala pang pagbabago. Utang na loob, Doktor. Iligtas niyo po ang aking tiya.
Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para sa kanya, Cinderella. Ngunit kailangan siyang painumin ng katas ng isang yerba. Yerba? Kakaiba ang yerbang ito dahil may kakayahan itong gumamot ng maraming uri na sakit. Kaya lang, sa isang lugar lamang tumutubo ang yerbang ito, sa dulo ng ating kaharian, sa bahaging hilaga, sa kagubatan kung saan ayon sa alamat, maraming masamang espiritu ang naglipana. Marami nang nagtangkang pumunta sa malagim na kagubatang yun upang kumuha ng yerba, ngunit kaunti lamang ang nakabalik. Handa po akong humarap sa panganib. Pero Senyorita Cinderella, pumasok na kayo, Senyorita. Ako na lang ang pupunta. Ngunit kailangan po kayong maiwan dito upang may makatulong sina Katrina at Jane. Pero, Huwag po kayong mag-alala. Sabi-sabi lang po ang mga masasamang espiritu. malamig po sa gubat, kaya lagi niyong isuot ang inyong balabal. Maraming salamat, Pierre. Totoo kayang may masamang espiritu doon? Bakit niya kailangan ilagay ang sarili niya sa panganib para sa madrasta niyang walang ginawa kundi apin siya? Pigilan natin siya! Kilala niyo naman si Cinderella. Gagawin niya ang anumang mapagpasyahan niya. Wala na makakapagpabago sa isip niya. Anong gagawin natin? Mag-ingat ka, Senyorita. Babalik po ako kaagad. Hiya! Cinderella? Binibining pulit? Sa palagay ko, mali ang pasya mo. Hindi ka pa nakakapunta sa kagubatang yon. Hindi mo alam ang nagtatagong panganib doon. Ngunit kailangan ko pong kunin ang yerbang iyon para kay Tia. Hindi ka ba natatakot, Cinderella? Mas natatakot po ako kung hindi ko siya maililigtas. Kung yan ang iyong pasya, sasama na lang ako sa'yo. Gagawin po ninyo yon? At may isasama pa tayong isang kaibigan. Pachi, sumama ka pala. May nagpasakay sa akin dito. Mabutit may masasama akong mga kaibigan. Hiya! Alam mo, Cinderella, nakilala ko ang iyong ina sa kakahuyang malapit sa inyong bahay. Pareho kami nag-aaral gumuhit noon. Gumuhit din po siya. Ngunit, mas mahabang panahon ang ginugol namin sa pagkukwentuhan kaysa pagguhit. Naaalala ko tuloy ang mga larawang nilikha niya. Napakaganda at punong-puno ng kulay. Sa tuwing makakatapos siya ng isang larawan, para siyang isang batang natupad ang pangarap sa labis na tuwa. Parehas pala tayo Ang ganda naman yan. Salamat, tapos ka na ba? Hindi pa. Nag-iisip ako ng maiguguhit nang bigla akong makita ang tubig sa batis. Nauhaw tuloy ako. Gusto mo bang uminom? Napakabait niya. At madali niyang napapangiti ang lahat ng nakapalibot sa kanya. Ang lamig ng tubig! Isa siyang taong punong-puno ng buhay. Sana Pulet, kung may mangyari sa akin, bahala ka na kay Cinderella. Ikaw kasi ang pinakamatalik kong kaibigan. Oo, makakaasa ka, Frances. Salamat.
Siguro nung araw na yon, alam na ni Frances na malubhan ang kanyang sakit. Gusto niyang siguraduhin hindi ka mag-isa habang lumalaki ka, Cinderella. At dahil sa binitawan kong pangako sa iyong ina, lagi akong nasa iyong tabi. Narito ako upang patnubayan ka. Binibining Paulette, salamat po. Malapit na tayo. Sigurado ka bang itutuloy pa natin ito? Opo. Sa oras na pumasok tayo sa gubat na yan, hindi na tayo maaaring umurong ano man ang mangyari. Kailangang makuha natin ang mga yerbang yon. Huwag kang mawawala ng loob. Opo. Huwag kayong matakot. Masama ito. Natatakot ang kabayo. Hindi ko pwedeng gamitin ang salamangka ko. Baka magalit lang ang mga espiritu at hindi natin makuha ang mga yerba. Dito na lang po tayo. Masyado pong natatakot ang kabayo. Kung ganon, kailangan na nating maglakad. Mga espiritu ng kagubatan! Umalis na kayo. Hindi kayo nababagay dito. Paano na po? Huwag kang matakot. Isa lamang itong ilusyon. Ituloy natin ang paglalakad. Isang kumuloy! Umuwi na tayo, Cinderella! Tama. Umuwi na kayo. Kapag nakuha ko na ang yerba. Ginagambala ninyo kami. Hindi namin kayo kailangan. Magsialis na kayo. Tutuloy po ako. Ginagalit ninyo kami. Umalis na kayo. Ngunit kailangan ko pong makuha ang yerba para sa aking madrasta. Mapangahas ka. Dadaan ka muna sa amin. Ituloy mo, Cinderella! Sinusubukan mo ba kami? Umalis na kayo sa aming gubat. Sisirain lamang niyo ito. Dudumihan lamang ninyo ang aming mga batis. Kailangan ko lang po ng konting yerba. At anong gagawin mo sa aming yerba? Sumagot ka! Opo, maluha po ang sakit ni Tia Selina. Tanging ang yerba po lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Ngunit hindi ba't minamaltrato ka ng iyong madrasta? Palagi kanyang pinapahirapan at sinisigawan. Bakit ka pa nagmamalasakit sa kanya? Oo, Pachi. Dahil kailangan po siya ng kanyang dalawang anak. At kahit paano, mahal ko na rin po siya. Madalang na ang may ganyang kadakilang puso. Eto, bibigyan ka lang. Ngunit kailangan mong patanayan sa akin na nararapat ka. Hindi pa ba magbabago ang iyong isip? Huwag mo nang ituloy, baka mahulog ka, Cinderella! Hindi. Cinderella! Huwag mo siyang alalahanin. May gumagabay sa kanya. Ah, Cinderella! Ina?
Tandang-tanda ako ang araw na iyon. Wala akong nagawa. Ngunit iba na ngayon. Hindi ako papayag. Natatakot din ako. Ngunit kapag hindi ako nagtagumpay, lalo na sa pagkakataong ito, hindi ako mapapatawad ng aking sarili. Cinderella! Nagawa ko po, binibining ulit! Cinderella! Cinderella! Mabutit nakaligtas ka! Cinderella ang aking anghel. Nasa yerbang ito ang mga espiritu, mga puno, ang lupa at tubig ng gubat ang nagbigay buhay dito. Ikaw nga, Frances. Ikaw pala, Ina. Cinderella, panatilihin mo ang kabutihang nagdala sa iyo rito. Opo, Ina. Salamat po sa inyong patnubay. Tayo na. Umuwi na tayo. Dumilit na siya! Salamat naman! Kumusta po, senyora? Nanaginip ako ng gubat. Maraming espiritu. Anong iniiyak ninyong dalawa? Ligtas na ang senyora dahil sa iyo, Cinderella. Salamat kay Tia. Nakita ko ang aking ina. Cinderella! Cinderella! Hindi pa ba handa ang aming almusal? Matinis pa ang tinig ni Senyora! Ganon? Huwag na ninyong biruin si Tia. Siya pa rin ang aking madrasta, kaya kailangan pa rin natin siyang igalang. Cinderella? Cinderella? Opo! Alam ba ninyong may espiritu din ang mga puno at halaman? Ipinagtatanggol tayo ng kalikasan kaya dapat natin itong igalang. Cinderella, hinay-hinay lang sa pagmukay. Ituring mo parang kasisilan na sanggol ang isang katatanim na binhi. Magaling na nga siya. Hindi pa yata. Parang hindi totoo. Para makahinga ang mga ugat mo. Hayan, paumanhin kung pinutol ko ang mga sanga mo ng isang araw. Hindi ko alam na nasaktan pala kita. Kaya nagpatanim ako ng isang binhi para sa'yo. Nasaktan po ba kayo? Hindi, tanungin ninyo ang mga binhi.